Estudyante ba kayo? Anong spelling ng bazaar? Tama ba yan? Ha? Ikaw, anong spelling mo? B-A-C-C-A-R-E. Double Z? A-R-E. Ikaw? B-A-C-C-A-R. Okay. B-A-Z-Z-A-R. Ikaw naman? B-A-J-A-R. Ang tama ay... Anong spelling mo? B-A-J-A-R. Hindi, napansin kasi namin iba yung spelling dito eh. Magkaiba. Ano yung tama? Kayo o ito? Pare-pareho lang siguro yan, mali lang. Hindi, magkaiba eh. Pareho lang ang basa, magkaiba lang ang sulat. Exclusive parking for Emerald Garden, customers only. Customers only what? Ano, may mali ba dyan sa tingin mo? Anong mali? Bakit? Kayo, sa tingin nyo, may mali ba dito sa karatula nyo? Wala namang mali, sir, ah. Sa ilang mga sulok ng kalsada sa Metro Manila, maraming nakakaaliw basahin. Up to our values customer. SD Hardware is transferred to... Bossing, tingin nyo ba tama itong signage na yan? Tama ba yung signage na yan? May mali? Sa tingin nyo? Tama ba yan? Tama ba yung pagkasulat? Ang alam ko lang mali dyan, yung pakalagay. Doon sa spelling o sa grammar, may nakita ba kayong mali? Okay. Sige po. Thank you. Kung isa ito sa sukatan ng kakayahan ng mga Pinoy sa wikang Ingles, nakakatuwa nga ba? Saan nga ba unang isinusulat ang mga letra? Sa isang mababang paaralan sa Caloocan, may isang espesyal na silid-aralan ang bawat baitang. Hindi dahil special children sila, kundi dahil ngayon pa lang sila natututong magbasa. Grade 6 na ang grupo ng mga estudyanteng ito. Everybody sounds the rest. Okay. Sa ilalim ng bilingual policy ng bansa, grade 1 pa lang kailangan ng pag-aralan ng wikang Ingles kasabay ng pag-aaral ng wikang Filipino. At maliban doon, ginagamit rin ang mga wikang ito sa pag-aaral ng ibang subject tulad ng math at siyensya. Pilit na itinutuwid ang kanilang dila sa pagbigkas ng wikang banyaga. Mas mahirap ito sa mga batang hindi Filipino o Ingles ang kanilang unang wika, tulad ng mga Bisaya, Ilocano, Ilonggo at marami pang iba. What's the word? Say it. Again. So I told you to practice reading this at home. And let's now review. Everybody. Everybody say it. Sa tingin ko, talagang nahirapan sila, kaya lang ang practice. Hanggat mapapababa mo, ma-explain mo yung gusto mong ituro sa pinakamababaw na English kung saan ka maiintindihan. Gagawa ang paraan ng teacher para gawin. Tago na yung ano. 16 na taong gulang na si Jason. 3 beses na siyang umulit ng grade 4. Pero tila palaisipan pa rin sa kanya kung paano nabubuo ang isang salita. Okay, will you continue, Jason? Will you practice this at home? Rani. Bran.
Run. Run. How do we sound this letter? Oh. Ooh. What letter Gun. is this? Gun. Go. Ga. Run. Gun. Gram. 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 Gun. Frog. Run. Run. Green. Green. Okay, so after class, you partner with Talia, and Talia will help you how to read the words, okay? Apo. Kasi po, hindi po naintindihan po ng ma'am ko po. Minsan po, nung tatakas na lang po ng school, nari po nung, mami po ako, ma'am. Ayun po, tatakas na lang po ako. Tatagal po ako dun. Tapos ng English, nung pasok na po ako. These are some of the more of the list of words with a verse sound. Kung tutuusin, hindi naman naiiba si Jason sa maraming kabataang hirap sa pag-aaral dahil sa wikang banyagang ginagamit. At maaaring ito'y isang dahilan kung bakit napakataas ng dropout rate sa ating bansa. Sa bawat 100 nakakapasok ng grade 1, 65 lang ang nakakapagtapos ng grade 6. Ang karamihan ng dropout ay mga lalaki na dahil mahirap makahanap ng trabaho, nagiging tambay na lang o di kaya minsan, kriminal. Ang isa sa pinaka-fundamental na hindi pinapansin ng marami ay yung hindi naiintindihan ng mga bata, yung kanilang mga teacher. Hindi sila makasunod dun sa mga lessons. Bakit? Kasi yung wikang ginagamit dun sa eskwela ay hindi nila wika. No? So, dahil dyan, sa hindi nagkakaintindihan, tingnan natin yung mga learning outcomes, yung dropout rates, yung mga problemang kinakaharap ng mga bata sa pagkakatuto, no? Lahat yan makikita natin sa language, no? Let's proceed to group 3. Okay, ready? Okay, once more. Let's read once more. Fresh fruits is on the tree. Where is the fruit? Where is the fruit? On the tree. On the tree. Pero hindi lang pala simpleng pagsulat at pagbasa ang problema ni Jason. Kung gusto rin tuloy yung test, pwede magbalik. Galing sa kantin, kumain. Tapos pwedeng ituloy yung test habang kumakain. Nakain ka na? Gusto ba ako, ma'am? Sinamahan namin siya sa kanyang pananghalian. Sa 5 pisong baon ng bata, ito lang ang maaari niyang bilhin. Ang gabi pa wala pong kain ko. Yan ang kinakain mo araw-araw? Opo. Halian mo? Opo. Hindi ka ba kumain sa bahay? Hindi po. Hindi ka kumain sa bahay? Walang pera po eh, walang bigas. Mahirap nang intindihin ang wikang banyaga. Kumakalam pa ang kanyang sikmura. These words are all examples of name of place, Cesar, which Itong loteng ito, binibenta, lot for sale. 64 square meters. May accent siguro yung spelling nito. Bata, bata! Nag-aaral ka pa ba? Oo. Anong grade mo? High school na po ako. Anong year? Fourth year. Fourth? Third year. Ha? Third year. Third year, third year. Kaya mong basahin to? 64, 12 meter. Okay. May nakikita ka bang problema dito sa karatula na yan? Opo. Ano yung problema? Yung sira na
dingding. Yung nasirang dingding. Hindi. Dito sa nakasulat yan sa karatula na yan, may problema? Not for sale. Not for sale. Mali yan. Bakit siya mali? Barkada. Hindi, may tanong lang ako. Kasi napansin namin magkaiba yung spelling dito ng continuous. Dito, isa lang U. Dito, dalawa. Sa palagay nyo, ano yung tamang spelling sa dalawang yan? Ito po. Ito. Apo. O, ikaw, anong hula mo? Yon. Ikaw? Ito. Ikaw, kuya? Yon. Okay. And the winner is... Mahigit 100 taon nang itinuturo sa mga Pinoy ang wikang Ingles. Pero hanggang ngayon, tila baluktot pa rin ang dila ng karamihan ng mga Pilipino. Kasi raw, maging ang sistema ng edukasyon natin, walang duda baluktot din. Now, with the advent of bilingual policy of the Department of Education, exposure was limited because of the use of Tagalog or of Filipino, which is actually Tagalog as the medium of instruction. Therefore, the mastery of the English was not attained anymore. Yung medium of instruction, mali para sa akin ang kaisipan na kapag ang bata ay inexpose mo ng matagal sa wikang Ingles, matututo siya ng wikang Ingles. Mali ito, hindi ito totoo. Pangalawa, kapag ginamit mo ang Ingles bilang medium ng pagtuturo sa lahat ng subject, gagaling sila sa Ingles. Hindi rin ito totoo. Bakit? Obserbahan mo ang mga estudyante, bakit sa kasalukuyan mula pa noon, English na ang ginagamit natin? Bakit hindi tayo makabuo ng English-speaking community? Sa pag-aaral ng Philippine Human Development Report, halos magkapantay ang kakayahan ng mga Pilipino at Amerikanong estudyante sa larangan ng siyensya at matematika noong 1920s. Ang sarap pakinggan. Pero ngayon, halos kulelat na ang Pilipinas sa buong Asya. Kasama raw sa malaking problema ng bilingual policy ay ang kalidad ng mga guro na nagiging produkto nito. Eggs. Ang nagtuturo ng wikang Ingles ay hindi mga English-speaking people. Sila ay mga second language learner lamang ng Ingles. Hindi nga alam ng mga gurong ito kung ano talaga ang kasaysayan halimbawa ng Ingles, ang lalim ng Ingles. Ang ibig sabihin, ang nagtuturo sa mga bata ay mga guro sa Ingles na pwede mong sabihin, hindi ganoon ka-master ang subject na tinuturo nila. Grade 4. English. S-C-I-A-N-S-C-E-S. Maging yung nag-ano po ng computer, nag-ayos. Police po. Police. Question first before you choose your answer. Get one and pass. Noong araw na yon, may periodical exam ang mga bata sa matematika. Pero sa tabas pa lang ng mga tanong sa test paper, mukhang tagilid na talaga sila. Dagdag niyan. Nari 5. Tapos, nari plus mo yan. 5 plus 5. Ilan? 10. Dagdag mo 3. 15. 15. Pasalamat na rin ang mga bata dahil multiple choice ang exam. Kahit papano, pwede manghula. Nang matapos na ang klase, umuwi na si Jason sa kanilang tahanan. Pero hindi upang magmerienda o magpahinga. Ganyan, binabalot ang pagluma na. Mga lumang libro.
Teka na, uy. Tuwing hapon, mahigit 1 oras ang nilalakad ng pamilya papunta sa may simbahan. Mga lumang libro at magazine ang ibinebenta ng pamilya. Kaya makakapagtinda na yan. Pambalik na rin. Tinuturuan ko na lang sila kung paano, kung anong dapat gawin nila. Tinuturuan ko rin sa kahit pa paano maghanap buhay ng pansarili nila. Yung pinapakita ko sa kanila kung paano. Ganito, di tayo mag-room, wala tayong pinag-aralan. Di, kung anong kaya nating hanap buhay, gagawin natin. Pero hanggang maaari, pagsikapan yung pag-aaral. Minsan, hindi na pakinabangan ni Jason at ng mga kapatid niya ang mga librong ito. Mas mainam daw na ibenta na lang. Kaya naman napakasakit na nadarama ng isang magulang na hindi kayang turuan ang kanyang mga anak. Kasi nga, ganun, masarili akong kahit pa paano. Matalino yung mga anak nila, ako hindi. Sila naman naiingit na rin ako kasi naawa ko minsan. Kasi parang gusto nilang gumawa sa mga kaibigan niya. Kulang talaga sila attention ko sa bahay. Yan ang anak ko. Sa mga lugan. Pang grade 1 man sa ngayon ang kakayahan ni Jason sa pagbabasa. Ang importante, hindi pa huli ang lahat para malaman niya ang dapat gawin. Sa mga bato. Nung hindi po nabasa, wala nang pang-aaral. Nung basa po, meron pong aangat ang mundo. Naangat ng harapan. Sa mga taong babasa. Ito ang laki-laki. An elegant, relaxed, and homey watering hole truly makes its clientele feel at home. O, anong mali doon? Wala dapat apostrophe dyan. Ang mga bata, mali yan. Okay? Anong basa dyan? Beauty. Anong tamang spelling ng beauty? Beauty yan eh. B-R-T. B-O-T. Spelling. Eh, laki-laki nila eh. Pagdating na namin nilagay na yan. Pero ano tamang spelling dapat? Hindi ko alam. Hindi ko nakarara. Hindi ko alam eh. To all concerned, effective June 15, 2009, Captain Ambo Street will be closed from 9 p.m. to 6 a.m. due to ongoing construction. Any damaged vehicles parked along Captain Ambo shall not be liable. Sorry for the inconvenience. So, yung mga vehicles daw na nakaparada rito, hindi siya liable. Pero, baka mga may-ari nila, liable. Sa probinsya ng Kalinga, minsan ang nangarap ang mga Tagalugwagan Central School. Noong dekada 90 kasi, napabilang sila sa top 10 non-performing schools sa buong bansa. Ibig sabihin, isa sa mga kulela. Ang kanilang solusyon, mahalin ang sariling wika. Ganyang kasimple ang kanilang formula. Halen. Sin. Pa.
Multilingual Education o MLE ang tawag sa paggamit ng unang wika ng mga bata sa pagtuturo. May halos 20 taon nang ginagamit ito rito. Pero ang Department of Education ngayong taon lang ipinatupad ang Department Order 1974 o ang katumbas na Multilingual Education din. Ang mga librong ginagamit ng mga bata mula grade 1 hanggang grade 3, nasa wikang Lubwagan din. It's a variant of Kalinga. So ito ang ginagamit nilang medium of instruction, hindi lamang dun sa science, math, and kung hindi pati sa English at Filipino. At napatunayan nila na mas mataas yung scores nila, even sa English, compared to the schools using the bilingual education. Dahil sa madaling maintindihan ng itinuturo sa kanila, hindi parusa ang tingin ng mga bata sa pag-aaral. Kasi makita kong maraming participation sa kanila. Ang mga bata ay talagang gusto nila. Pag kung tanungin ko, alin ang gusto ninyo? Yung lilugwagin, sabi nila. Kasi hindi sila inhibited na magsalita. Itinuturo din naman ang Ingles sa grade 1. Pero hindi pwersado. Hindi sila nahihiya, ma'am. Kasi pag alam na nilang mabumasa, interesado na silang bumasa sa mga aklat. Kasi marami kaming aklat na nasa ililugwagin, ma'am. Yung mga big books, small books, ganun. So, these are what we call a declarative sentence. Kaya't habang tumataas ang kanilang baitang, lalong lumalalim ang kanilang karunungan. Yes, it is a name of a place. They are called noun. You come and give a pick name of a person or noun. What is it? What is this? This is a plate. Yes, Jana. Oh, what is this? This is a name of an animal. Yes. Pabor din daw sa mga guro ang paggamit ng wikang katutubo. Para sa akin, hindi ako nahirapan kasi bilang guro, sometimes I cannot express myself in English then. So, I can talk to my pupils na ng salita namin. Zero. Soldier. An engineer. Mountain. M-O-U-N-T-A-I-N. Mountain. My father is a ender. Sa loob na nakalipas na 3 taon, 0 ang dropout rate ng Lubwagan Central School. Ngayon, isa na ito sa mga pinakamahusay na eskwelahan sa buong probinsya at modelong paaralan para sa multilingual education sa buong bansa. Itong statwa ni Max Sullivan, isa sa pinakatanyag na kolumnista at mamamahayag sa kasaysayan ng Pilipinas. Kahit minsan yata hindi siya nagsulat sa Filipino, puro Ingles ang kanya mga naisulat. Pero tingnan mo to, nung binabasa ko to, meron ako napansin. He wrote for the New York Times and Newsweek magazine. He began his journalistic career in the Philippines. Hindi ba dapat began? He began his journalistic career. Kaya tingnan mo to, this monument is dedicated by Mayor Alfredo Lim to the Filipino people that they must faithfully keep the fire burning for love of country and God. Yan, yung comma na yan, medyo nawawala rin. Alam nyo, hindi naman kailangan maging Max Sullivan para makita yung mga mali rito eh. Pero ang kaiba nito, hindi ito papel. Nakaukit ito sa bato. Did you hear? Did you hear me? Sa mandato ng bilingual policy,
Parehong ginagamit panturo ang Filipino at Ingles. Pero dahil daw sa hindi ito naging epektibo, isang kongresista ang nagpanukalang Ingles na lang ang gamitin sa pagtuturo. In almost all disciplines, you name it, engineering, medicine, whatever, are written in English. Masyadong disadvantage for our Filipino learners. So the measure is filed to correct the defect. English ang medium of instruction. Ang argumento natin dito ay ang mga instructional materials na nakasulat sa Ingles, kung hindi naman ito papakinabangan at hindi naman natututo ang bata dito, wala din siyang saysay kahit umiiral siya. Kung ang multilingual education man ang sagot sa sistema ng edukasyon sa bansa, hindi pagganap na batas ang Department Order 1974. Lalo lang daw itong nakalito dahil taliwas ang sinasabi nito sa executive order na ipinalabas ng Pangulo. Executive Order 210 by GMA issued in 2003. Purportedly, it aims to strengthen English. The sound is... Again, what's the sound? Pero may mga provisions doon na nagpapakita na using English as a second language. Maaring magkasulungat, no? Yung Department Order 74, no? Just pick out the correct name. Ayon sa mga eksperto, kung tutuusin nga raw, matagal na dapat na resolba ang problemang ito sa ating wika. English versus Filipino, hindi siya dapat maging debate. Ngayon ay mayroong multilingual education, hindi rin siya dapat maging debate. Kung ang edukasyon ay pro-learning para sa pagkatuto, kinakailangang maintindihan at malaman natin at tanggapin natin na ang wika na dapat gamitin bilang medium para matuto ang bata ay yung wika ng bata, hindi isang dayuhang wika. What is the first picture? What is the first picture? Back. Back. Ang Pilipino, para matawag na edukado, magaling, social, sophisticated, elite, ay kinakailangang magaling mag-Ingles. Para mapabilang ka sa alta sosyedad, kailangan magaling ka mag-Ingles. Kaya ang isang Pilipino na hindi magaling mag-Ingles ay paparatangan ng kapwa Pilipinong bobo. Samantalang sa Caloocan, sa susunod na buwan National Assessment Test naman ang bubunuin ni Jason, kasama ang kanyang mga kaklase. Nakasalalay din dito ang pagsabak nila sa sekundarya. Kumbaga sa giyera, walang bala ang mga estudyanteng ito. Pero si Ma'am, hindi raw susuko. Pag may nakikita akong output naman ng tinatrabaho ko, kahit pa paano, lumalakas ang loob ko, ituloy-tuloy pa. Kasi sino magmamalasakit sa kanila? Ma'am, may mga sete pala, see? Sabi ni Gat Jose Rizal na marunong magbasa at magsulat sa mahigit 10 lingwahe, ang taong di nagmamahal sa sariling wika ay mas malansa pa kaysa bilasang isda. Pero sa usaping ito, ano nga ba ang dapat bigyang prioridad? Ang dayuhang lingwahe na itinuturing ng marami na basihan ng katalinuhan? O ang sariling wika na lalong maaaring magpausbong sa ating sariling pagkakakilanlan? Ako po si Howie Severino at ito ang Eyewitness. English. Ay, kasi pala yung favorite ko. Ang maghimagsik ay makatarungan. Six times 2? 12. 6. 8 times 9. 81. 72. 72, tama. Yeah. Maraming salamat sa pagtutok sa Eyewitness, mga kapuso. Ano masasabi niyo sa dokumentaryong ito? I-comment na yan at mag-subscribe sa GMA Public Affairs YouTube channel.